May mga nag-aakala at iniisip na baka ang buhay sa langit ay nakakaboring, isang curiosity na may halong pag-aalinlangan. Kapag iniisip natin ang walang hanggan, tila mahirap paniwalaan na maaaring maging masaya at makabuluhan ang buhay kung wala na ang mga gawain, tungkulin at karanasang nakasanayan natin dito sa lupa. Parang nakakapagod isipin, parang kulang sa saya at kulang sa gawain. Pero alam mo ba, ibang-iba ang sinasabi ng Biblia sa katotohanan tungkol sa langit. Ayon sa salita ng Diyos, higit pa mas malawak at mas kahanga-hanga kaysa sa anumang naiisip natin. Hindi ito lugar ng kawalan ng gawain, kundi lugar na ganap at makabuluhang pamumuhay. Hindi ito tahimik na paraiso na walang galaw, kundi sentro ng walang hanggang kagalakan, pagtuklas at paglikha. Ang buhay sa langit ay hindi pagtatapos, kundi ito ang simula ng pinakamasayang bahagi ng ating buhay magpakailanman. Sa tulong ng salita ng Diyos, alamin at tuklasin natin ang magandang buhay na inihanda ng Diyos para sa atin. Number 1. Mamamasdan at gagalugarin natin ang nilikha ng Diyos na puno ng kapayapaan. Isipin mo ang mundong walang nananakit, walang nagtatago at walang natatakot. Makakasama natin ang mga hayop at ibang-iba na sila kaysa dito sa lupa. Wala na ang pagiging mabangis at panganib. Ang lobo, leon, ahas, lahat sila'y payapa, maamo at hindi na nananakit. Makakasama at makakalaro natin sila, pati ang mga dating maiilap ng ligtas at masaya. Tulad na lamang ng sinasabi sa Isaiah 11 verse 6-9, maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero, mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing, magkasamang manginginain ng guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila ay isang batang paslit. Ang baka at ang oso ay magkasamang manginginain. Ang mga anak nila ay mahihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit paisuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala, sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh, kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Ito mismo ang pangako ng ganap na kapayapaan at pagbabalik sa ganda ng nilikha. Hindi lamang ito kwento. Sinyalis ito na aayusin ng Diyos ang lahat ng sinira ng kasalanan. Wala ng takot, gulo o pagkasira. Huwag mong isipin na tahimik at walang buhay ang langit. Isipin mo ang malalawak na ilog, bundok, hayop, liwanag at ganda na higit pa sa nakikita mo dito sa lupa. Pero hindi lang magagandang tanawin ang naroroon. Makikilala mo rin ng mga tao. Ang buong nilikha kasama ang buong universo ibabalik sa ganap na ganda. Mai-explore at makikita natin ang buong universo, kalawakan at lahat ng gawang kamay ng Diyos ng walang limitasyon. Tayong mga anak ng Diyos ang magmamay-ari, gagalugat at magtatamasa ng lahat ng ito ng walang hadlang. Ikalawa, makikita mo ang mga mahal mo sa buhay pati na ang mga bayani ng Biblia. Sa mundong ito masakit at mahirap ang paalam. Marami tayong iniwan at nawalay at madalas nating tanungin ang ating sarili. Magkakakilala pa kaya tayo sa langit? Ngunit ayon sa salita ng Diyos, mayroong magandang pangako na nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating puso. Sa langit, magkakakilala pa rin tayo. Ang patunay nito ay makikita natin sa Lucas, tungkol sa kwento ni Lazaro at ang mayamang lalaki. Nakilala nila ang isa't isa pagkatapos ng kamatayan. Pagdating natin doon, bubungad sa atin ang masayang pagtatagpo, kasama ang lahat ng mahal natin sa buhay na sumampalataya at nagtiwala sa Panginoon. Makikita natin silang muli, hindi na mahina, hindi na may sakit, kundi buhay, malakas at puno ng kagalakan. Wala ng luha, wala ng paghihiwalay, at wala ng takot na mawala sila ulit. Doon muling mapubuo ang bawat pamilya, kasama sa ilalim ng pagmamahal ng Diyos. Hindi lamang sila ang ating makakasama sa magandang tahanang iyon, makikilala at makakausap din natin ang mga dakilang bayani ng pananampalataya na nasa Biblia. Sa langit ang bawat pangalan ay kilala, ang bawat mukha ay nakikilala, at ang bawat puso ay nagmamahalan ng walang hanggan. Ito ang magandang handog ng Diyos, hindi lamang lugar na matitirahan, kundi mga taong makakasama magpakailanman. Number 3. Titira ka sa bahay na mismo ang Diyos ang naghanda. Isipin mo ang isang bahay na hindi ginawa ng kamay ng tao, kundi inihanda mismo ng Diyos na lumikha ng lahat. Ito ang pangako na iniwan sa atin ng Panginoong Hesus nang sabihin niya. Sabi sa 1:14 verse 2, sa bahay ng ama ko maraming tirahan, pupunta ako doon para maganda ng lugar para sa inyo. Hindi ito karaniwang bahay na gawa sa bato o kahoy, na nasisira, naluluma o gumuguho sa paglipas ng panahon. Ang tahanang ito ay hinubog ng pagmamahal at kabutihan ng ating tagapagligtas. Bawat sulok, bawat silid at bawat tanawin sa paligid ay sadyang inayos at ginawa. Ito ay espesyal na para sa iyo. Dito walang bitak sa pader,
walang butas sa bubong at walang pagkasira. Ito ay lugar na inayon sa iyong puso, sa iyong pagkatao, at sa lahat ng bagay na nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Bahay na ginawa ng kabutihan ng Diyos, hindi luma, hindi nasisira at hindi naguguho. Ibig sabihin, hindi ka lang uupo. May maganda kang gagawin. Pwede kang gumawa, magdisenyo at magpaganda gamit ang sarili mong mga kamay at may kagalakan na hindi nakakapagod at hindi nakakabigo. Ang lahat ng ito ay katotohanang inihanda para sa iyo. Nagpapakita kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Handa na ang lahat. Naghihintay lamang sa iyong pagdating, isang tahanan kung saan mananatili ka ng payapa, ligtas at masaya, kasama ng ating Diyos magpakailanman. Number 4. Lalakaran mo ang daang gawa sa dalisay at kumikinang na ginto na kasing linaw ng salamin. Isipin mo ang isang daanan na hindi gawa sa simento, lupa o bato, kundi mula sa pinakadalisay at pinakamakinang na ginto. Napakalinaw at kumikinang na tila salamin na nagniningning sa liwanag. Ito ang inilalarawan sa atin ng salita ng Diyos. Sabi sa Pahayag 21 verse 21, perlas ang 12 pinto. Bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Dito sa lupa ang mga daan ay madalas maalikabok, maputik o sira-sira. May mga bahaging madilim, matarik o mahirap lakaran. Pero sa langit, iba na ang lahat. Ang bawat takbang mo'y nasa ibabaw ng gintong daan na walang bahid ng dumi, walang putik at walang anumang marumi. Ang buong daan ay laging maliwanag dahil sinisikatan ito ng kaluwalhatian ng Diyos. Wala ni isang anino o dilim na matatagpuan saan man. Ang daang ito'y patunay ng walang kapantay na yaman at ganda ng tahanang inihanda para sa atin. Hindi ito itinago o inilagay lamang sa palamuti. Ito ay sahig na nilalakaran at tinatapakan. Dahil sa kaharian ng Diyos, ang pinakamahalagang bagay ay karaniwan at pang-araw-araw na bahagi ng iyong buhay. Lalakaran mo ito ng payapa, masaya at magaan ang loob dahil alam mong bawat takbang ay papalapit sa presensya ng Diyos at sa walang hanggang kagalakan. Number 5. Magiging maluwalhati, malusog, walang sakit, at wala ng kamatayan ang iyong katawan. Dito sa lupa, sanay tayong makaramdam ng pagod, hirap at kirot. May mga araw na masakit ang katawan, mahina ang pakiramdam, o napapagod kahit sa kaunting gawain. Alam natin na darating ang panahon na ang katawang ito ay tatanda, hihina at mawawala. Pero sa langit magbabago ang lahat. Matutupad ang dakilang pangako ng Diyos. Ang katawan mo ay magiging maluwalhati, ganap na malusog, at wala ng sakit o kamatayan. Pahayag 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Doon wala na ang anumang kapansanan, karamdaman o kahinaan. Ang bawat bahagi ng iyong katawan ay gagaling at magiging perpekto. Hindi ka na muling makakaramdam ng kirot, hirap o pagod. Ang katawang dala mo noon ay limitado at mahina. Ngunit ang matatanggap mo doon ay katawang puno ng lakas, ganda at kaluwalhatian. Higit pa rito, wala ng pangamba ng kamatayan. Ang buhay ay hindi na magwawakas at hindi na mapuputol. Mabubuhay ka ng walang hanggang malakas at masaya. Ito ang dakilang regalo ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay upang sa huli, ang buhay mo ay maging ganap, walang bahid at walang hanggan. Bukod sa kalusugan at tirahan, meron ding masarap na pakinabang.